makikita na rin sa under-19 ng China ang kanilang mga half-foreigners at ang tatlo rito ay ating makikilala. Ang una rito ay si Jacob Zhu, isang Chinese-Jamaican. Hindi man kalakihan at almost 5'11", but he has the athleticism na wala sa mga guard na Chinese. Kaya kung sakaling mag-level up to patungo sa seniors, ay kakaibang China na ang ating mapapanood. As early as now ay marami ng D1 offers itong si Jacob. Kaya expected na ito ay maglalaro sa US NCAA. Makikita sa larawan ng malaking schools ang nag-aagawan sa Chinese-Jamaican. Yes, hindi naman kalakayahan ng batang player na ito, pero yung confidence na nabibuild habang bata pa. Kasabay ang program ng China para sa kanilang under-19 na humarap sa mga teams from Europe at USA. Kaya ngayon pa lang ay nag-i-invest na ang kupunan ni Yao Ming na kanilang i-harvest pagdating ng panahon. Well, iba na siguro ngayon ng China dahil pumapattern at gumagaya na sila sa Pilipinas na kinukuha na sa kanilang national team ang mga kalaki sa abroad. Another player ng China under-19 ay si Hua Fei Zhang. Standing 6'5", naglalaro ng forward. Naglaro na ito sa under-19 noong nakaraang taon at ngayon ay nagbabalik para sa kanyang ikalawang competition. Ang advantage itong si Zhang ay at 19 ay naglalaro na ito ng pro sa CBA. Kaya kung sa experience lang ay lamang ang player na ito. And so for the next 5 years, I expect a different image para sa Chinese team. And wait, there's more. Ang player na yan ay si Ao Feng, isang Chinese-African at may height na 6'7". Katulad din ni Zhang, ito ay naglalaro na sa Chinese Basketball Association. Kaya at this early ay maagang nade-develop ang kanilang mga players. So sa ngayon, so far ay promising ang future ng China. Kaya parang ganito na ang nagiging trend na halos lahat ng mga teams sa Asia ay meron ng mga mixed race players. Kaya makikita natin yan sa mga susunod na taon. Sa kabilang banda ay plano ng CBA ang pagkakaroon ng naturalized player policy sa kanilang liga. Kaya doon pa lang sila ay nakakapag-scout na ng mga import prospects para i-naturalize. Pero ngayon pa lang ay nagkakaroon na ng mga offer, but it seems ay wala pa rin nagko-commit na 100% para sa kanilang national team. Kaya pagdating ng Asia Cup sa August ay expected na wala pang NP ang China. At kung hahanapin ang kanilang naturalized na si Kylie Anderson, base sa mga balita doon, ay malabo ito sa ngayon na magbalik sa national team. Kaya they are looking for other options. Kasi ngayon, kung hindi man sila makapag-naturalize, ay meron silang pinahihinog ng mga Chinese foreigners na possibly ay makasama nila in the future sa kanilang men's team.